Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Kumusta po kayo? Maraming salamat po sa walang sawang suporta po ninyo dito sa aking channel at dito sa ating programang aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. At ngayon nga ay may bago naman po tayong babasahing sulat galing sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jay. Kuya, nais ko pong mag-share ng aking kwento dito sa ating palatuntunan. Naway magustuhan po ng ating tagapakinig itong aking kwento ng buhay, Kuya Kalbo. Apat po kami magkakapatid at ako naman ang pangatlo. Mahirap lang kami noon, Kuya Kalbo. Dahil walang regular na trabaho ang aking papa noon. Kaya hirap silang palakihin kami noon, Kuya Kalbo. May mga araw na hindi kami makakain. Hanggat sa isang araw, hirap na talaga kami noon, Kuya Kalbo. Kaya napagplanuhan ng aming mga magulang na patirahin muna kami sa kanilang mga kapatid. Mag-aanim na taon ako noon, Kuya Kalbo. Napunta ako sa kapatid ng aking papa na lalaki. At ang akin namang dalawang kapatid ay napunta sa kapatid ng aking mama. Tanging ang bunso na lamang ang natitira sa kanila. Nung unay, nahirapan ako, Kuya Kalbo. First time kong nawalay sa aking mga magulang. Mabutan lang ang aking napuntahan ay napakabait. Mabait ang aking tiyuhin noon at ang aking tiyahin, Kuya Kalbo. Mayroon silang isang anak na halos kaedad ko lang din. Kaya masaya sila na ako'y nakarating doon dahil may kalaro na ang aking pinsan. Mabait sila, Kuya Kalbo. Kung noon ako'y nalilipasan ng gutom, dito naman ay hindi na. Hindi sila mayaman, Kuya Kalbo, pero hindi rin naman mahirap. Siguro nga dahil iisa lang ang kanilang anak. Kaya naging masaya ang aking buhay noon, Kuya Kalbo. Hanggat sa pinaaral nila ako ng elementary. Para naman ako'y makabawi sa kanilang kabaitan, Kuya Kalbo. Ako naman hindi nagpabaya sa mga gawaing bahay. Kaya ganun na lang na nagustuhan ako nila. Dahil nakita din naman nila ang aking kasipagan, Kuya Kalbo. Dumating ang panahon
Nag-graduate ako ng elementary. Ang inakala ko, hindi na ako makapag-aral sa high school, Kuya Kalbo. Pero pinaaral pa rin nila ako, Kuya Kalbo. Masaya kami sa bahay kasama ng aking pinsan. Minsan pumupunta ang aking nanay. Kinukumusta ako. Masaya po ang aking nanay noon, Kuya Kalbo, na makita niyang maayos ang aking pamumuhay at ang aking paglaki sa bahay ng aking tiyuhin. At malaking pasalamat niya doon sa aking uncle, Kuya Kalbo. Dahil nakita ni Mama na naging maayos ang aking buhay doon. Dumating ang panahon, Kuya Kalbo, nakapagtapos ako ng high school. Hanggat sa pinaaral pa rin ako ng kolehiyo. At dahil gusto ko pong maging isang pulis, Kuya Kalbo, ay kumuha po ako ng criminology. Doon okay naman ang aking pag-aaral. Pero dahil may karamdaman po ang aking tiyuhin noon, Kuya Kalbo. Ay hanggang second year college lang po ako noon. Hindi na ako makapagpatuloy sa pag-aaral, Kuya Kalbo. Kinausap nila ako na hindi na nila ako mapag-aral dahil may karamdaman ang aking tiyuhin. At unahin na lang daw po ang kanilang anak. Okay lang sa akin, Kuya Kalbo. Naintindihan ko po sila. Kung tutusin, malaki ang naitulong nila sa akin. Kaya noon, Kuya Kalbo, ay napagpasyahan kong manarabaho na lang bilang isang security guard. At nagpaalam ako sa aking tiyuhin na magtatrabaho ako. At pinayagan ako na manarabaho na lamang dahil hindi na po nila ako mapag-aral. Sa totoo lang, nanghingi sila ng pasensya sa akin. Pero pinasalamatan ko sila dahil ako'y nakapag-aral pa kahit second year college lang. Kaya nanarbaho ako bilang isang security guard, Kuya Kalbo, sa isang malaking mall na kilala doon sa aming lugar. At nung ako'y nagkasahod, Kuya Kalbo, nagbigay ako sa aking tiyuhin. Ayaw niya itong tanggapin. Dahil nahihiya sila
sa akin. Sabi nila, ipunin ko na lamang daw para sa aking kinabukasan. Pero hindi ko naman matiis, Kuya Kalbo. Nais ko pong suklian ang kanilang kabutihan sa akin. Kaya sabi ko, handa akong tumulong para sa mga kailangang gamot ng aking tiyuhin bilang isang pasasalamat sa kanila sa kanilang kabaitan sa akin. Hanggat sa dumating ang araw, Kuya Kalbo, nakakita ko ng isang napakagandang babae na nagpatibok sa aking puso. Kasamahan ko rin po, Kuya Kalbo, sa aking trabaho. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Ann. Napakaganda ni Ann, Kuya Kalbo. Kaya niligawan ko siya. Una, ayaw niya, Kuya Kalbo. Dahil baka daw matanggal pa kami sa trabaho namin. Mahal daw niya ang kanyang trabaho. Pero naintindihan ko siya. Tuloy-tuloy lang po ang aking panliligaw sa kanya, Kuya Kalbo. Sa totoo lang, dahil sa kanyang kagandahan, ay hindi lang ako ang nagkagusto sa kanya. Marami rin akong mga kasamahang lalaki sa gwardiya na nagkagusto sa kanya. Pero hindi ako tumigil sa panliligaw sa kanya, Kuya Kalbo. Sa totoo lang, inabot ng taon, Kuya Kalbo, ang aking panliligaw. Hanggat sa isang araw, nagustuhan ako ni Ann, Kuya Kalbo. Kaya sa madaling salita, nasagot niya po ako. At doon, naging kami ni Ann, Kuya Kalbo. Mas lalo ko pang sinipagan ang aking trabaho noon. Dahil mayroon akong inspirasyon na si Ann. Masaya kami, Kuya Kalbo. Lalo na sa tuwing day off namin. Namamasyal kami. Nanonood ng sine. Para naman makarelax. Dahil mahirap din ang trabaho, Kuya Kalbo, ng isang security. Kaya, masayang-masaya kami lagi niya. Hanggat isang araw, ay napagplanuhan namin mag-live-in, Kuya Kalbo. Dahil 2 taon na rin kami ni Ann,
pumayag siya, Kuya Kalbo. At kahit ganun pa naman, ay natutulungan ko ang aking tiyuhin sa kanyang karamdaman. Pinaalam ko naman kay Anon na kailangan kong tulungan ang aking tiyuhin na isa sa mga nakatulong sa aking buhay. At mabait si Ann, Kuya Kalbo. Wala kaming naging problema sa aking tulong sa aking tiyuhin. Hanggat sa nagkaroon kami ng isang anak ni Ann, Kuya Kalbo. At nadagdagan pa ito ng isa pa. At nakumplito namin ang lalaki at babae na anak, Kuya Kalbo. Napalaki namin ng maayos ang aming mga anak. At hanggang ngayon, kami masaya, Kuya Kalbo. At nagpasalamat naman ako dahil ang aking tiyuhin ay gumaling din sa kanyang karamdaman. Pinapasyal ko ang aking pamilya, Kuya Kalbo, sa bahay ng aking tiyuhin. Nakita niya ang buhay namin ni Ann at masaya siya. Hindi man ako nakapagtapos ng kolehiyo, pero naayos namin ni Ann ang aming pamumuhay. At yon ang pinasalamatan ng aking tiyuhin at tiyahin na kahit papaano ay naging maayos ang aming pamumuhay niyan. Ngayon, Kuya Kalbo, ito pa rin kami. Masayang nagsasama kasama ng aming 2 anak. At maging ang aking nanay at tatay, masayang masaya sa amin. Nakita nila ang ganda ng takbo ng aming buhay ni Ann, Kuya Kalbo. Minsan nga, si Ann na mismo ang nag-aabot ng pinansyal sa aking nanay. Mabait si Ann, Kuya Kalbo. Maunawain sa lahat ng bagay. Kaya kami ay nagsama ng matagal hanggang ngayon. Dahil nag-uunawaan po kami bawat isa. Ito po ang aking natutunan sa buhay. At itong lahat nakuha ko po ito sa aking karanasan na kung saan nanggaling sa kahirapan. Kaya talagang nagsipag kami na hindi na kami makaranas pa ng paghihirap, Kuya Kalbo.
Kaya nagtulungan kami ni Ann, dalawa. At ito, hindi man mayaman, at least nakakaraos sa pang-araw-araw. At masaya kaming pamilya. Kuya Kalbo, naway nagustuhan po ninyo ang kwento na aking pinadala sa iyong programa. Maraming salamat po sa pagbasa ninyo sa aking sulat. Naway marami pang magpadala, Kuya Kalbo, sa iyong programa. Sa napakagandang programa. Lalong-lalo na, paborito kong makinig sa mga ganitong programa, Kuya Kalbo. Muli, maraming salamat. Sincerely yours, Jay. Bro Jay, maraming salamat sa napakagandang kwento na iyong ipinadala rito sa aking palatuntunan. Unang-una nakarelate ako sa kwento mo. Ako'y laking mahirap din. Naging isang security din ako sa Maynila. Halos hindi magkaiba ang ating kwento. Galing din ako sa mahirap na pamilya. At sa kasipagan ko, nakapag-aral din ako ng akin lamang. Kaya dito sa kwento mo, ay nakarelate talaga ako, Bro Jay. Bago ako nakapag-abroad, ay naging isang OIC din ako diyan sa mall ng Ayala. Maraming salamat dahil nakatagpo ka ng tiyuhin na mabait at napaaral ka. Hindi ka man nakapagtapos dahil may karamdaman ang iyong tiyuhin. Pero naging maayos ang iyong buhay, kapatid. Bro, maraming salamat dahil maraming siguradong makaka-relate ng iyong kwento. Isa na ako doon sa nakarelate. Dalangin ko ang maayos na pamumuhay at dalangin ko
na marami pang biyayang darating sa iyong pamilya. Mabuti na lamang, nakakuha ka din ng kapartner na mabait, na unawain, matulungin. Kaya, dalangin ko na marami pang darating na biyaya sa buhay ninyo. Muli, salamat sa iyong napakagandang kwento. Salamat sa tiwala na iyong ibinigay dito sa aking programa. Salamat, Bro Jay. Salamat. Mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters, narinig po ninyo ang kwento ni Bro Jay. Sana'y sa mga gusto pang mag-share ng inyong kwento, naway may padala po ninyo dito sa ating palatuntunan para tuloy-tuloy po ang aking pagbabasa at ating maiparinig sa atin pang mga supporters dito sa aking channel at sa buong mundo kung saan may Pilipino. Muli binabati ko ang aking mga kaibigan na mga OFW at ang lahat ng mga OFW sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo lagi at huwag pabayaan ang inyong sarili. Muli sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe, mag-comment, at syempre mag-share. I-share sa inyong mga kaibigan. Malay po natin, isa sa inyong mga kaibigan ay magpadala ng kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan. Muli maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta dito sa aking channel. Muli, ito si Jun Sahay Bert ang laging nagsasabing, God bless us all.